showed us that only through dying with Him, and He gave when it seemed there was nothing to give. He loved us when loving brought heartache and loss. He forgave on the old rugged cross. I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to give until there's just no more to give. I'm going to love till there's just no more love. For I could never, ever outlove the Lord. I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to give until there's just no more to give. I'm going to love till there's just no more love. For I could never, ever outlove the Lord. I could never, ever outlove the Lord. For I could never, ever outlove the Lord. Amen! Maraming salamat po sa special number na yan, Sir Roy. At ngayon po ay pinakamalaking bahagi po ng ating pananambahan. Ngayong gabi ay ang paghahayag po ng mensahe ng salita ng Diyos. At tayo po yung pinagpala ngayong gabi dahil kasama po natin pastor po ng Christian Bible Baptist Church ng Silang. Amen! Welcome po natin Pastor Jerry Piasa. Amen. Magandang po sa inyo lahat. Nervous ako sa sasabihin ni Nancy. Amen. Parehas mo tayo na nararamdaman. Amen. Magandang gabi mo. Hindi mo ay ako nagpapasalamat sa privilege na makapangaral ng salita ng Diyos. Salamat sa man of God. Kung sinasabi tayo ako ng ating audio man. Okay, amen. Yung usher? Okay, amen. Kanina kasi, ito na lang, laman. Mas mukhang lalaki ang boses ko dito. Kanina, okay naman yung pakaramdam ko. Pero nung naligaw ho ako kanina, dyan sa may Daang Reyna, dapat ako ay kakaliwa, kumanan ako. 15 minutes dapat, nandito na kami. Biglang naging 35 minutes, dinaan kami ng Alabang. Tapos dyan sa, anong lugar yan? Philinvest. Totoo pala sinasabi ni Pastor Meljun na pwede pala magpamanicure dyan, pedicure, dahil sa traffic. Pero buti na lang, biyaya ng Panginoon, bigla naman nag-move. So biglang sabi ko, uy, mambira yung 35 minutes ay naging 20 minutes. At maya, may nadaanan pa kami shortcut. Ayun, naging 15 minutes, naging hanggang sa buti nakaabot. Salamat sa Panginoon. Ang inyong pastor ay sabi nakaraan na kinabahan ako kung bakit tatawag daw sa akin. Ano kayang problema? Naninervous ako eh. May mga ganun eh. Yung pala ay mas nakakakaba. At kung pwede daw ako mag-preach ngayong gabi. Amen? Salamat at kayo ay nakasama muli. At nakita ko muli kayo sa biyaya ng Panginoon, ang mga naggagandahan at nagugwapuhang mga lalaki. Okay, yun ay sa isip ko lang po yun. Amen? Okay, tayo lahat ay tumayo at tayo po ay magbasa ng Bible. Amen. Kung maubos yung aking boses ay tutuloy na lang ng aking anak ang pangaral. Sinabi ko na naman sa kanya kung ano yung mensahe. Okay? Okay lang? Kuya? Amen?
Kung ayaw ng anak ko, hindi yung misis ko ang bahala ng tuloy. Nakatikim kasi ako ng malamig na kape kanina. Talagang hindi pala talaga dapat pinapalamig ang kape. Dapat pala ang kape mainit. Inanto ko kanina, kaya pinatikim ako ng misis ko ng malamig na kape. Tanging talaga malamig na kape. Amen. Okay, dito tayo sa book of 1 Corinthians, chapter number 9. Congratulations sa inyo pong natapos na week ng anniversary at meron pa ulit mga susunod. Ilang weeks na kayo? 3 weeks? Nakailang weeks na kayo? Nakadalawa na. Pambira na karami na. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. At alam nyo, sa mga CBBC ay meron pong isang common na ginagawa. At yan po ay ang soul winning. Kung sinasabi man at pinupulaan tayo na ang CBBC, walang ibang alam kundi ang soul winning, salamat. Amen? Dahil hindi po yan kapulaan, yan po isang bagay na ginawa din ng Panginoon. At ang unang mga ngaral by the name of John the Baptist. Sabi ng Biblia, Matthew chapter 3 verse number 1, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Amen. So yan po ang trabaho ng unang mga ngaral. At salamat ipinagpatuloy ng mga disciples kung kaya tayo ay naabot ngayon at kailangan din natin ipagpatuloy ang gawain ito ng pangangaral ng Ebanghelyo. 1 Corinthians chapter number 9 verse number 12 hanggang verse number 18. 1 Corinthians chapter number 9 verses 12 to 18. Kung kayo po ay nandiyan na, let's read it responsibly. Sa akin po ang verse number 12, sa inyo po ang verse number 13, at sabay-sabay tayo sa verse number 18. The Bible says, if others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Verse 13. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should leave off the gospel. Verse 15. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. For necessity is laid upon me. Sabi ng Bible, for necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Verse 18. Verse number 18, everybody read. What is my reward then? Verily that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. Tayo po ay manalangin, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa tulong at biyaya niyo po sa amin na ngayong gabi kami nagkasama-sama. At salamat po sa mga panahong kami po ay ginagabayan niyo po hanggang sa makarating sa panahong ito at nakapagpapatuloy. Wala po kaming dapat na ipagmalaki. Panginoon, it's all by your grace. Kami po ay dating lumalakad sa mundo, sa masalimuot na mundo. Salamat po na kami po ay kinatagpo niyo. Salamat na mayroong kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Na ito po ay naging turning point sa buhay po namin na kami po ay nabago ang buhay. Nagkaroon ng maayos na direksyon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi lang kami ang nais niyong maligtas, kundi marami pang mga tao na dapat ay maligtas, magamit sa iyong gawain, mapadagdag sa simbahan ito, dakilang Diyos. At sa bawat simbahan na ngayon po ay nagpapatuloy. Pagpalaan niyo po, dakilang Diyos, ang gawain ito, ang CBBM Las Piñas, kayo pong patuloy na magpala. At salamat po sa kanilang pong pastor at sa kanilang pong family, Sir Meljun, at ang kanilang pong pamilya, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po, continue to use them, O God, to encourage your people and
upang maligtas ang marami pang mga tao dakilang Diyos, maging mga kasamahan po nilang manggagawa sa lugar pong ito ng Las Piñas. Salamat sa iyo pong biyaya sa amin. Pagkapalain po ang bawat isa, kayo po maluwalhati at maitaas sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na po mga po. Thank you very much. Dito po ay pag pinag-usapan po ang pangangaral ng Ebanghelyo, ay makikita natin ang isa sa numero 1 o dedicated na tao na ginamit ng Panginoon ay walang iba kundi si Apostle Paul. Are you still with me? Amen. Kaya na dito, alam natin si Apostle Paul, hindi pa man po siya mananampalataya, ay dedicated na talaga siya. Ito yung tao nakita ko na handang pumatay para sa kanyang ginagawa. Pero salamat sa Panginoon, nung siya'y naligtas, hindi na yun ang naging prinsipyo niya. Hindi na ang para pumatay, kundi ang para mamatay para sa kanyang ginagawa. Sapagkat tayo mga mananampalataya, hindi natin kailangan pumatay para magpatuloy. Nagaya ng pananaw ng ibang mga simbahan, ibang mga kulto, ang bagay na iniatang ng Panginoon sa atin ay ang mangaral para may mabuhay. Amen. Hindi para pumatay. Are you still with me? Amen. Kaya nandito po ang sabi ng Bible sa verse number 16, "For though I preach the gospel, I have nothing to glory of." Wala siyang dapat ipagmalaki. Ang kalwalatian lamang every time na ipapangaral ang Ebanghelyo, kung may mga maligtas man, kung may mga mabagang buhay, wala siyang dapat na ipagmalaki. Ang sabi ni Apostle Paul, "I have nothing to glory of." Alam niyo kung bakit? Sapagkat tanggap ni Apostle Paul ang katotohanan sa buhay niya na ang sabi ng Biblia, "For necessity is laid upon me." This is our lesson tonight. For necessity is laid upon me. Alam niyo, pag sinabi pong necessity, hindi sa panahon ngayon, nakikita natin ang air condition, hindi po yan luxury. Yan po ay necessity. Yan po ay pangangailangan. Amen. Sapagkat kung wala po ang air condition na yan, kung wala ang bagay na yan, pagka Sunday kayo ay puno sa lugar na ito, okay naman yun, magpapatuloy kayo. Pero maraming mawawala at mas masarap makinig ng salita ng Diyos na hindi ka naduduling sa init. Amen. Itong microphone na ito, sa panahon ito na wala akong gaanong boses, kung wala ang microphone na ito, palagay ko, maya-maya lang wala na akong boses. Pero salamat dahil sa microphone na ito, naaabot ng tinig yung mga nasa likod at maging ang mga natutulog. Amen. Pero salamat sa Panginoon, ang pulpitong ito po ay kailangan. Amen. Yung piano yan, salamat sa Panginoon, nandyan yan ay kailangan. Amen. At tandaan po natin, ang bawat mananampalataya ay kailangan sa gawain ng Panginoon. Kung ang pastor lang ang inaasahan during anniversary, bakit may maaabot? Pero iba yung maaabot ng marami. Iba yung kasama kayo sa pag-abot sa mga hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan. Are you still with me? Amen. Sabi ng Bible, "For though I preach the gospel, I have nothing to glory of." Wala akong dapat na ipagmapuri o ipagmalaki. Sabagat ipangaral man niyang Ebanghelyo, ito'y inutos lang sa Kanya. Tingnan niyo po sabi ng Biblia, ang direct command ng Panginoon, hindi po sa bawat individual, kundi sa isang simbahan na ginawa ng Panginoon. Matthew chapter number 16, 26, 28. Matthew chapter number 28. I know, ito ay napaka-familiar na verse o mga talata sa inyo na kahit kayo ay natutulog, ay kaya niyong i-recite. Amen. Pero gusto kong tingnan po natin mula sa salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, "Go ye therefore and teach all nations." The word teach all nations means teach them about salvation, means preach the gospel. Are you following me? Amen. Kaya na dito ay inutos ng Panginoon sa mga disipulo, inutos ng Panginoon sa mga miyembro, inutos ng Panginoon sa mga simbahan noon, at hanggang sa mga simbahan na nagpapatuloy ngayon, ay inutos pa rin ng Panginoon na "Go ye therefore and teach all nations." Amen. Direct command ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Go ye therefore and teach all nations." Sapagkat kung ito'y inutos lamang sa mga disipulo, nung mawala ang mga disipulo, wala na rin. So,
at wala na rin maliligtas sapagkat walang pamangaral. Praise the Lord na ang utos na ito na ipangaral ng Ebanghelyo ay iniutos sa simbahan. Amen. Kayo ba yung miyembro ng simbahan? Dapat kasama kayo sa tumutugon na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, for necessity is laid upon me. Take it seriously and take it personally na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay iniatang sa atin. Amen. Yung pangangailangan, the necessity. Amen. The necessity. Alam niyo po, napakahalagang bagay. Pag sinabi pong necessity, the quality or state of being in need or an urgent need. Bakit po urgent need? Sapagkat hindi lahat ng simbahan ay nangangaral ng Ebanghelyo. Amen. Meron akong napakinggan, nag-testify. Ilang panahon siyang nag-a-attend sa simbahan, hindi naman Baptist. Alam ka naman yun, talagang hindi talaga sila makakatanggap ng kaligtasan. At matagal silang nag-a-attend, pero hindi sila nababahagihan ng Ebanghelyo. Matagal na panahon silang nasa simbahan, pero walang kaligtasan. Why? Sapagkat hindi naman iniatang sa kanila ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kanino po iniatang? Hello? Kanino po iniatang? Sa Bible Baptist Church. Sa Baptist Church. And I believe that this church is a Baptist church. Amen. Kaya nga sa atin iniatang, hindi po sa mga Mormon sapagkat wala naman silang kaligtasan. Ang kanilang kaligtasan, mga kapatid, ay salvation by association na kailangan mag-mission for 2 years at pagkatapos po mag-mission ng isang missionary from Mormons, sabi ng Bible, sabi nila, sila ibabalik sa dati nilang buhay at ligtas na sila at ang kanilang pamilya. Salvation by association. Hindi ito iniutos, mga kapatid, sa mga dating daan sapagkat ang kanilang salvation, ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Hindi ito iniutos sa mga born again sapagkat kailangan nila ng good works. Hindi ito iniutos sa mga INC, sa mga Iglesia ni Cristo sapagkat ang kaligtasan nila ay ang mabautismuhan, ang maging miyembro ng simbahan. Amen. Ang tanong, hindi ito iniutos sa mga saksi sapagkat ang kanilang kaligtasan ay dito lamang sa lupa. Hindi nila alam na ang lupang ito ay mapupugnaw. Pupunawin ng Panginoon. This world is not our home. We're just passing through. The treasure are laid up somewhere beyond the blue. Hindi ito ang tunay na tahanan at hindi ito ang lugar na ipinangako ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Praise the Lord sa mga ligtas, kagaya mo at kagaya ko. Kung ito ay miyembro ng simbahan na ito ng Baptist Church, ikaw ay inutusan ng Panginoon na ipangaral ng Ebanghelyo. Kaya na, salamat sa Panginoon. Every time na tayo magkakaroon ng anniversary, maging dito, maging sa San Pedro, maging sa Santa Cruz, sa aking pinanggalingan, maging sa Los Baños, sa Calauan, maging sa Lipa, maging sa Noveleta, maging doon po sa Silang, ang anniversary ay napakalaking preparasyon sapagkat dito ay pinaghahandaan natin ang mga taong maliligtas. Amen. Big deal para sa atin ang anniversary. Hindi natin dapat ito baliwalain. Sa ibang mga simbahan, ang anniversary, pinaghahanda nila ang simbahan kung ilang taon, yun ang layer ng cake nila. Yung iba naman, kung ilang taon, yun ang bilang ng lechon na meron sila. Kaya nga, habang tumatagal at tumadami ang kaon nila sa simbahan, paunti ng paunti ang miyembro. Sipin mo, kung halimbawa 40 years na simbahan, 40 lechon yun. Halimbawa, 100 ang kakain ng 40 lechon. Palagay ko, pagkatapos ng anniversary, patay na yung iba. Diba? Bakit? High blood eh. Hindi dyan nakadepende ang ating anniversary. Ang ating anniversary ay nakadepende sa kung anong kalooban ng Panginoon. That's the purpose of anniversary. Amen? Ang purpose of anniversary, pagkakataon natin at malambot ang puso ng tao, pag sinabi natin na anniversary namin, wow! Ang nasa isip nila, kainan. Di ba? Ito, anniversary yun eh. Kainan yun. Kaya lang, iba yung pananaw nila
nila sa kainan. Para sa atin, kainan ng salita ng Diyos. Amen. We took advantage of it. Bakit po? Sapagkat ito yung panahon na sila ay magaan at madaling imbitahan dahil mabilis kunin yung kanilang atensyon. Kaya nga, pagka sila na-disappoint, ay, wala palang kainan, mag-preach ng kaligtasan, pag tumanggap sa Panginoon, mawawala na yung pananaw nila na kainan. Amen? At maa-appreciate nila, wow! Woo! Buti na lang, naligtas ako. Amen? Kagaya nung isang usher diyan. Amen? Na naligtas nung anniversary sa San Pedro. Di ba na-appreciate niyo, sir? Every time na mag-a-anniversary, lagi niyang naaalala yung panahon na siya'y naligtas. Amen? Kaya nga, ang bagay na hindi dapat nating baliwalain at hindi dapat mawala ay ang pangaral ng Ebanghelyo. Si Apostle Paul, itinik niya personally na sabi niya, for necessity is laid upon me. Ang pangaral ng Ebanghelyo ay iniatang sa kanyang mga balikat. Itinik niya ito personally. How about you? Itinitake mo ba ito personally? Na ang pangangailangan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay iniatang sa bawat isa po sa atin. When I was in high school time, salamat sa Panginoon, naligtas ako nung ako ay first year high school. Praise the Lord. Talagang kalooban ng Panginoon. 16 years old, first year ako. Overage ka, Pastor? Yes. Pero hindi overpace. Cute ako nun. Bagay, wala naman pinagkaiba ngayon. Okay? 16 years old ako nung time na yun. Yung mga classmate ko, 13 years old. Di man halata kasi magkakahit lang kami nun. That's what I mean. Naligtas ako, tumanggap ako sa Panginoon dahil inimbitan ako ng teacher ko. Dahil meron isang teacher ng Values Education doon sa Pedro Guevara Memorial National High School, Santa Cruz, Laguna, na nagkaroon ng burden at itinik niya personally. Hindi siya marunong mag-aral, pero ginawa niya ng paraan para kami mga estudyante niya ay mapangaralan. Ganun niya tinik ang bagay nito. And then, naimbitahan kami sa church, nangaral ang pastor, gaya din ang naisip nyo, sir, na parang pumbira, parang alam na alam ng pastor yung buhay namin na. Kinuwento kaya kami ng teacher namin. Then, sige lang. And then, pagkatapos ng preaching, nag-preach about salvation, maya-maya, during invitation, ayun, kinuha kami ng mga men at tinuruan kami ng kaligtasan. On that day, August 14, 1996, tinanggap ko si Christ as my personal Savior. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon ng pagbabago. Una, na nagbago sa akin ay yung destination ko. Hindi na ako pupunta ng impyerno, sa langit na ako. Hindi pa nagbago ang desire. In-invite na naman kami ng pastor, ng teacher ko. In-invite na sa resort, naka-attend, third Sunday, fourth Sunday, hanggang sa nagkaroon ako ng desisyon na magpabaptize. Nagkaroon ako ng bagong desire. Hindi lang destination, kundi desire. Okay, hanggang sa pagpapatuloy, mahilig ako sa party noon. Pero salamat sa Panginoon, hindi na po ako nasayaw ngayon. Amen? Exhibition na lang. Salamat sa Panginoon na tinanggal na ng Panginoon sa akin ang bagay na yun at nagkaroon ako ng bagong gawain. I have been deeds. Bagong gawain. Dati disco, ngayon, Diyos ko na. Kaya kung ikaw ngayon, kapatid, ay mahilig pa rin sa disco, samantalang naninig mo pa ang Diyos mo, kapatid, dapat magkaroon ka ng bagong pagnanais. Kailangan makinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Anong panahon yun, yun yung naging turning point sa buhay ko, na akala ko, hindi na magbabago ang buhay ko, pero salamat na binago ng Panginoon ang buhay ko. Bakit po? Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nagkaroon ako ng pananampalataya. Sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pwedeng hindi ka pa nagbabago ngayon, but listen to me. Pwede ka magbago. Pwede ka magkaroon ng pagbabago. Dahil meron kang pastor na itinake personally, seriously, ang pangangaral ng Ebanghelyo.
Ang sabi ni Apostle Paul, for necessity is laid upon me. Kaya nga, we have to take it personally. Kaya nga dito po, makikita natin, Maudin, napakalaga, for necessity is laid upon us. The quality or state of being in need. An urgent need, state of being necessary. Amen? Yung pangangailangan. Alam niyo, lumabas ka sa labas, wala kang makikita ang nangangaral. Kaya kung ikaw ay lalabas at hindi ka pa mangangaral, kailan pa may mangangaral? Kaya nga, pagka ikaw ay nasa bus, okay, sa jeep, i-take mo yun. Yung pangangaral. Nakakahiyang bagay na pagka mayroong magbibiyahe, sasakay ka ng bus, pagkatapos may tatayong babae, at mangangaral, at pagkatapos mangaral ay mag-aabot ng offering bag or sobre. Hindi yun ang trabaho natin. Nung isa nag-preach ako, si Jim, and then sabi ko sa kanila, sabi, may nagsalita sa unahan. Ho, pera-pera na naman yan. Yun yung pananaw nila eh. Sabi ko, wag ko kayo mag-alala. Hindi po ako manghihingi ng pera. Kung may pera nga ako, bibigyan ko pa kayo. Yan ang maganda. Ay, kaya lang wala mo akong pera. Okay, pinirich ko yung gospel. Pagkatapos ko i-preach yung gospel, nagpasalamat ako, sabi sa akin, may nagbigay sa akin, 20 pesos. Bro, sabi ko, huwag na ho. Isip-isip ko, maliit yan. Sabi ko, hindi ho kami nagpapabayad. At kahit malaki yan, hindi ko rin ho tatanggapin yan. Kasi wala akong bayad. Tinanggap namin ng libre. Dapat ay ibahagi ng libre. Sapagat ang pagbibigayan ay hindi ginagawa sa loob ng sasakyan. Hindi rin ginagawa sa lansangan. Ito ay ginagawa sa loob ng pananambahan. Amen. During offering time, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Kaya na napakalaga. Ilang Kristiyano pa ang iti-take ito personally na ang pangangaral ay necessity na iniatag ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen. There are 3 things na nais kong ibigay po sa inyo. 3 bagay lamang po na nais kong ibigay po sa inyo. Unang bagay, the necessity of preaching the gospel. Amen. Was laid up unto us. Laid up. Iniatang na po ito sa atin. Kung hindi mo naramdaman, first sa Bible, ay makikita natin, go ye therefore and teach all nations. Ito yung panahon na iniatang ng Panginoon ang pangangaral ng Ebanghelyo sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung tayo man po ay ligtas na, tayo ay saved na, at hindi pa tayo nangangaral ng Ebanghelyo, Pastor, hindi pa naman kasi ako nag-aaral sa Bible school, hindi mo kailangan maging Bible student. Ang kailangan mo magkaroon ng burden, ang kailangan mo magkaroon ng pangunawa na ang kaligtasan na tinanggap mo ay dapat mong ibahagi sa iba. Hindi mo kailangan maging Bible student. Amen? Ang kailangan mo, maunawaan mo ang kahalagahan ng tinanggap mo. Ano ba yung tinanggap mo? Yan yung kaligtasan. Amen? Kaya napakasimple. Naalala ko yung isang mga nasa kanto, sabi sa akin, tinanong ko sila, sabi ko sa kanila, ako po si Pastor Jerry, at may ipapaliwanag po ako sa inyo, nagmamadali po ako, makinig po kayo. Okay? Sinabi ko sa kanila, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay, subalit pagkatapos nito ay paghukom. Kung sakali po, mamatay ho ako, mauna ako. Pero sinisigurado ko na may susunod sa inyo. Ay sabi na sa akin, wala namang ganyan. Sabi ko, totoo po, sinasabi ko sa inyo. Mauna ako, or pwede kayo mauna, pero sige na lang, ako na lang mauna. Pero paano kung sumunod ka, tiyak mo bang sa langit ka pumunta? Ano siya? Sabi nila, nagulat. May tumayo sa isang lalaki, sabi niya, at kung ibinabalik ko sa iyo ang tanong mong yan, tiyak mo bang sa langit ka pupunta? At sabi ko sa kanya, kaya nga ho ako naririto. May tapang at lakas ng loob
na tinatanong ko kayo na kung mamatay tayo ngayon, tiyak niyo bang sa langit kayo tutungo? Dahil alam ko, sa langit ako tutungo. Ano sabi niya? Sige, alam mo ba sige, share mo sa amin. Alam ka ba magpapabulas ka sa mga ganyan tao? Pambira, parang may alam to Wala niyang alam. At kung may alam man yan, bakit kayo? At least dalawa na kayo may alam. Pero kung ibang alam niya, sa alam mo, ituloy mo yung alam mo. At i-ignore mo yung alam niya. Dahil baka ang alam niya ay hindi ang alam mo. Sigurado ako, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen? Kaya nga, napakalaga. Mabutid, ito'y iniatang sa akin, iniatang sa iyo, ang pangaral ng Ebanghelyo na hindi natin dapat didmahin. Pastor, hindi pa naman ako pastor, hindi pa naman ako Bible student. Hindi nga kailangan magpastor, hindi kailangan maging Bible student para ikaw ay mangaral ng Ebanghelyo. Basta ikaw ay ligtas, inutusan ka ng Panginoon. May pangaral ng Ebanghelyo. Nung high school kami, nag-graduate ako, nasabi ko yung salitang, sinabi ng Apostle Paul, I am free from the blood of all men. Sabagat that time, si Pastor Ryan, ginamit niya yung kanyang authority bilang officer. Meron siyang tickler na pinipirmahan. Kailangan ko, gusto ko mag-soul winning. Hindi, nakikinig sa akin. Sabi ko, Brad, gamitin natin yung pagiging officer mo. Paano po, Brad? Sabi niya, Brad, tawagan namin. And then, yung mga tickler, yung mga may-ari niyan, bago mo pirmahan, paupuin mo muna. Magpipreach kami. Alam niyo, pumayag siya. Ang ginawa namin, buong klase, lahat yan. Siguro merong almost 1,000 plus na mga estudyante, 3rd year and 4th year. More than 1,000 plus. Sabi ko sa kanila, mag-preach ako habang pinipirma mo. Maganda yun. Ang ginawa niya, pinaupo niya sa ground, sa playground. Okay, maupo muna kayo. Kasi requirement nila yun. Pagka wala nun, nung panahong may mga ROTC pa, nung panahong yun, ay talagang maapektuhan ng grade. Nagdalawang story short, nag-preach kami. 1 week, 2 weeks, ganun ang ginagawa namin. Praise the Lord! Sa biyaya ng Panginoon, lahat ng mga estudyante, 3rd year and 4th year, nakakilala tumanggap sa Panginoon ng panahon yun. Kung hindi man sila tumanggap, at least na-warningan sila. May mga tao nag-aapila doon, mga estudyante. Ang sabi ng isang estudyante, ilang estudyante, ano ba yan? Pati ba naman dito? Religion. Ginawa ni Pastor Ryan, ano pangalan mo? Kinuha yung tigler. O, doon ka sa ministro mo magpapirma. Doon ka sa pastor mo magpapirma. Binato sa kanya. Maya-maya lumapit, Sir, may kinig na po. Nakinig. Tumanggap din sa Panginoon. Di ba? Salamat sa Panginoon. Yung mga ganyang pagkakataon, hindi natin dapat palampasin. Ako po ay bunga ng teacher. Nabaptis. Hindi siya marunong mangaral. Pero meron siyang authority. Meron siyang power na pasunurin kami. At ginawa niya ang bagay na yun. Yung direksyon na gusto niya sa amin ay nangyari. Nadalhin kami sa simbahan. At doon kami nangaral ng Ebanghelyo. Isipin ba naman niya? Iisipin ba niya na magpapastor ang isa sa mga estudyante niya? Amen. Ngayon, isa siya sa tuwa-tuwa. Amen. Meron siyang estudyante na nagpastor. Amen. Almost 60 kami noong time na yun. 2 balik ang jeep na nagsundo sa amin. Pero salamat, 3 kaming natira after ng ilang buwan. Pero after ng ilang taon, isa na lang ako. Pero salamat, tinawag ako ng Panginoon. Bunga ng isang teacher na may burden, bunga ng isang teacher na nagkaroon ng response sa salita ng Panginoon na itinig niya personally. Ang pangangaral ay nakaatang sa kanya. How about you? Hindi siya nag-preach, dinala lang kami. Pero sa buhay ko, habang ako'y ginagamit ng Panginoon sa gawain, doon sa silang, may bahagi siya sa buhay ko. Sa mga naliligtas,
mga taong naliligtas na pinapangaralan ng Ebanghelyo, may bahagi siya. Amen? Kaya na po, kung ititik natin personally, ang utos ng Panginoon na ipangaral ng Ebanghelyo, yung bigat ng pangangaral, yung burden, kung ititik natin to, yung necessity of preaching the gospel, mas marami tayong maaabot. Nung ang Panginoon ay nabuhay sa ibabaw ng mundong ito, 3.5 years, kanino siya nag-focus? Sa 12. Itineray niya. 12 lang. Ilan ho kayo ngayon dito? Ilan kayong miyembro dito? After ng ilang panahon, ngayon naabot tayo. Bunga tayo ng mga naunang mananampalataya. Ngayon, pagdating nung panahon nila, nasa sa kanila yung bigat ng pangangaral, yung burden, yung necessity, yung pangangailangan. Ngayon, nasa sa atin ang pangangailangan. Kaya nga, bago lumipas ang panahon natin, dapat samantalahin natin ang pagkakataon na magawa natin yung part natin sa henerasyon ito. Are you still with me? Amen? Kaya nga napakalaga. 1 Corinthians chapter number 1, verse number 18. Tingin po sa akin ng Biblia, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ito ay kapangyarihan ng Panginoon. Pero para sa mga hindi nananampalataya, ito ay kamangmangan. Pero hindi tayo after sa mga tao hindi nananampalataya. After tayo sa mga tao makikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay may power. May dating sa mga taong kakausapin ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya nga, kung kayo magsusurveilling sa isang area, maganda yan. Amen? May impact. Amen? Kaya nga po, napakahalaga pag ipinangaral natin ang Ebanghelyo, hindi mo alam kung anong gagawin ng Ebanghelyo sa buhay ng tao. Of course, ang gagawin ng Ebanghelyo, maligtas yan. Pero pagkatapos maligtas, hindi mo alam kung anong pwede pang gawin ng Panginoon. Naalala niyo yung gathering na sa Mark chapter number 5? Nang sabi ng Biblia, tumawid ang Panginoon sa kabilang ibayo at nung maabot nila yung kabilang ibayo, sinalubong siya ng Gadareno na may masasamang espiritu sa loob ng katawan, unclean spirit. Pero nung pangaralan siya ng Panginoon, ano nangyari? Yung lalaking walang damit, yung lalaking hindi matalian, yung lalaking sumisigaw, hindi mapigilan, yung lalaking unclean, yung lalaking walang tirahan at walang direksyon ng buhay. Nung makarinig ng salita ng Panginoon, ano nangyari? Later on, nung papaalis ang Panginoon, sabi ng Gadareno ito, sabi ng lalaki ito, nakita ng Panginoon na may damit na. Maayos lang itsura. At ang sabi ng lalaki ito, Panginoon, sasama po ako sa inyo. May gusto na agad mag-full time. Kung biro, daig ka pa. Ang tagal mo na dito, tinatawag ka na ng Panginoon. Sa pagpo-full time, ayaw mo pa. Ang matindi na ito, full time ka na. Umaayaw ka na. Kasi na-desire natin na yun. Kaya nga kung tinawag ka ng Panginoon full time in the ministry, dapat hindi hanggang gusto mo. Dapat ay hanggang gusto ng Diyos na tumawag sa iyo. Sapagkat ang panawagan ng Panginoon, hindi po yan based sa emosyon. Dapat nakabase yan sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, Romans 11, verse number 29, for the gifts and calling of God are without repentance. Hindi nagbabago. Ilang taon ang lumipas mula nang tawagan ka ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, tinawag ka pa rin. At kung susunod pa ang maraming panahon at kung bubuhayin ka pa, ipapaalala ng Panginoon ang tinig niya na sinasabi ng Panginoon, anong ginagawa mo sa lugar na yan? Hindi ka looban. You are not supposed to be there. You are supposed to be in the ministry of God. Kaya ipapaalala ng Panginoon. Alala ko nung gusto ko na mag-backslide, pambira, nag-isip pa lang akong mag-backslide. Imagine, hindi ko maipaliwanag yung bagay nito. Hanggang ngayon ay katanungan pa rin sa isip ko na ako ay nakahiga sa folding bed at pagkatapos ay gusto ko na mag-quit, ayaw ko na mag-ate noon.
Nakahiga ako sa folding bed. Pagkatapos po ay, ayaw kong i-confuse kayo. Pero kung gusto nyo ipaliwanag, kung gusto nyo maunawaan ito, hindi ko may ipaliwanag pa rin hanggang ngayon. Habang ako natutulog, hindi ako makahinga. Nakita ko yung sarili ko, nakahiga. Nakabagsak yung folding bed, pero nakaangat ako, pantay. Kitang-kita ko yung sarili ko. Pagkatapos ay, talagang ang hangin, pagkatapos kita ko yung nanay ko, may dumaan pang pusa doon sa tiyan ko. Pagkatapos ay gusto kong gumalaw, hindi ako makagalaw. Hanggang sa pinilit kong ibagsak yung aking paa at inihahampas ko doon sa aparador namin. Kaya ang hirap para mag-create ng ingay. Maya-maya, umuungol daw ako, sabi ng nanay ko, sinampal ako ng nanay ko, pa! Hindi ako nagising, isa pa, pa! Ayun, nagising ako. Pero alam niyo po, sabi sa akin ng nanay ko, ano nangyayari sa'yo? Bakit ungol ka ng ungol? Ungol pa lang sa nanay ko yun. Pero ako sigaw na ng sigaw. Humihingi ako ng tulong. Pero isang naisip ko pagkatapos ng event na yun, Lord, hindi na po ako lalayo. Pabalik na po ako. Kinausap ako ng Panginoon. Huwag mo nang hintayin pang dumating sa iyo ang bagay na yan. Tinatawag ka ng Panginoon o tinawag ka ng Panginoon, baka nag-iisip kang lumayo. Baka wala nang sumampal sa iyo. Tadyak na ang gagawin sa iyo. Diba? Buti kung magising ka ba? Itinawag tayo sa panganganan ng Ebanghelyo. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi sa kasiyahan, kundi para magsakripisyo. Amen? Sapagkat service without sacrifice is not really service. Amen? Ang pagsaservisyo sa Panginoon ay may sacrifice. Pero lagi natin tatandaan, ang bunga naman ng sacrifice ay blessing. Binabalance siya ng Panginoon. Binabalance siya ng Panginoon. Nung tinawag ako ng Panginoon, hindi ko inaasahan. Wala akong ina-expect na magkakaroon ako ng ganito, magkakaroon ako ng ganito. Wala akong ina-expect na ganun. Sapat na yun, magkaroon lang ako ng magandang asawa, mabait na asawa. Ayos sa akin nun. Para ako nasa langit na. Ano pa ngayon pinapasabi mo, ma? Diba? And then, joke na. Salamat sa Panginoon. Eh kung ako hindi mananampalataya, wala sa simbahan, baka ilan na yung asawa ko. Wow, haba na buhay. Buti na lang, ako ay lingkod ng Panginoon. Dahil ang kalooban ng Panginoon, pag ikay nag-asawa, isa lang yan. Amen? Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang dagdagan. Magugulo buhay mo. Sabi ni Duterte, mamamatay ka. Bakit ho? Yun ang kalooban ng Panginoon. Isa lang eh. Amen? Kaya may napakalaga, mabudin, na dapat maunawaan natin yung necessity of preaching the gospel ay iniaral ng Panginoon, hindi sa ibang mga tao, kundi sa iyo mismo. Amen? Enjoy it. Love it. Mag-exert ka ng effort. Gawin mo ito lagi sapagkat may magandang bunga ang pangaral ng Ebanghelyo. Number 2. Bilis lang, maubos ng boses ko. Number 2. The necessity of changing our life. Amen. Was laid up unto us. Iniatang ito sa atin. Alam niyo ba, Ma'am Tid, yung pangangailangan ng pagbabagong buhay ay iniatang sa bawat isa mo sa atin. Anong expect mo sa mga kulto? Anong expect mo sa mga hindi mananampalataya? Amen? Eh, hindi nga sila mananampalataya. Are you still with me? Amen? Anong i-expect po natin sa kanila? Sapagkat ang katotohanan po nito na tayong mga mananampalataya, tayong dapat nakakitaan ng binagong buhay. Dahil ang binagong buhay ay resulta ng kaligtasan sa atin. Amen? Ito ang kaibahan ng iba. Yung iba, kailangan magbago para maligtas. Amen?
kailanman ang kaligtasan o ang mabuting gawa ay hindi magbubunga ng kaligtasan. Are you still with me? Hindi magbubunga ng kaligtasan na pinipilit ng maraming relihiyon na magbago ang buhay, maging mabait, maging masipag, maging palasimba, maging mapagbigay, maging magpalabasa ng Bible at mapanalanginin para maligtas. Hindi ho magbubunga ng kaligtasan ang mabuting gawa. Tayong mga Baptist, salamat sa Panginoon na ikaw ay iniligtas. At ang siguradong bagay, ang kaligtasan mo ang magbubunga ng mabuting gawa mo. Pastor, pwede naman magbago, di ba? Pwede naman. Sa ganang atin, di ba? Pwede naman. Kaya lang, hanggang kailan? Palagay mo, Brad, hanggang kailan ka magbabago? Halimbawa lang, nagawa mo magbago sa ganang iyo. Hanggang kailan mo magagawa magbago? 2 minutes? May kakilala ako. Galing. Nagbago talaga ang buhay niya dahil ginusto niya. Tinanggal ang sigarilyo, tinanggal ang alak, tinanggal ang sugal, lahat natanggal na. Nagpakaayos siya for 2 weeks. After 2 weeks, mas worse. Sapagkat yung 2 weeks na pagbabago niya, dinoble niya at kinuha niya yung mga masasamang ginagawa niya noon. May hangganan. Pero alam mo, pagkaligtas ka, pakinggan niyo po, pagligtas ka, Diyos ang tutulong sa iyo magbago. Amen? Sapagkat sa ganang atin, wala tayong magagawa. Biyaya lamang ng Panginoon kung paano mababago ang buhay natin. Sapagkat kailanman, mamatid, hindi makakakilos ang banal na Espiritu sa buhay ng isang hindi mananampalataya. Pero salamat sa Panginoon, from the time na ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos, tingnan niyo po sabi ng Biblia, Ephesians chapter number 1, in verse number 13. Ephesians chapter number 1, in verse number 13, the Bible says, in whom you also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of Christ. Tinatakan ka, nanahan ang banal na Espiritu ng Panginoon diyan sa puso mo. Kaya nga nakakagawa ang banal na Espiritu sa buhay mo. Amen? Kaya nga may mga pagkakataon, pagka nagpipreach sa likuran ng pulpito ang man of God, alam na alam ang buhay mo. Hindi namin alam ang buhay mo, pero alam ng banal na Espiritu, pinifeed ng banal na Espiritu sa mouth ng man of God kung ano yung bibigkasin para doon ay i-touch ang buhay mo. Para mabago ka. Dahil ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng pagbabago. Amen? Kaya hindi po sa mga unbeliever inaasahan ang pagbabago. Kanino inaasahan? Sa mga mananampalataya. Sa kagaya mo. Ang sabi ng Biblia, sa book of 1 Corinthians, 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is what? A new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Meron tayong mga lumang pagkatao. Ngunit, kapatid, nung tayo makakilala sa Panginoon at makarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon at tumanggap sa Panginoon, hindi na umiiral yung lumang pagkatao natin. Kinakausap ka ng Diyos. Nabago yung tsura mo. Tingnan mo, pambira. Yung buhok mo ngayon, dati, parang pugad ng lawin. Diba? Pero ngayon, pambira. Wow! Pugad na lang ng maya. Unti-unti na lang. Diba? Dati, talaga namang ducktail. Pero ngayon, naka-one-side. Ano naman masama sa pagiging maayos ang buhok? Diba? Ngayon, pag magpapagupit ka, at susunod ka sa mga barbero po kasi ako eh. Oh.
Pero hindi na ako natanggap ng mga customer. Okay? Pag magpapagupit ka sa labas, nakalay ka, anong gusto niyong gupit? Mushroom? O ano po? Diba? Pambira, mushroom? Ano itsura ng mushroom? Yung parang sinaklog. Sabi ko, magpapagupit ako dahil gusto ko magmukhang tao, hindi magmukhang kabuti. Sige mo, magbabayad ka para papangitin ka. At yan ang tanggap ng mundo. Amen? Sige mo, gugupitan ka pagkatapos may mga lampas-lampas dyan. Hindi yan po kasi ang uso ngayon. Ayaw ko ng usong yan. Sa akin, pinapantay ko yan. Amen? Yung iba gusto ganon. Yung iba sa school, di ba? Nung tayo mga elementary pa, ewan ko kung inabot nyo, yung mga kabats ko. Amen? Di ba sa school, pagka mahaba ang buhok, anong ginagawa? Inuukaan. Ngayon, pag nagpagupit, inuukaan din. Di ba? Kaya tayo nagpapagupit para mawala yung uka. Ngayon, pambira, ginugupitan dito. Paiba po ang generation ngayon. At sabihin ko po sa inyo, kung ikaw ay susunod sa uso ng mundo, hindi ka pagwapo, pasama ang itsura mo. Totoo yan. Pilit na inihiwalay ng mundo ang itsura ng Kristiyano sa itsura ng mundo. At kung ayaw mong ikaw ay hindi tanggap ng mundo, kapatid, sasama ka sa gusto ng mundo. Kaya nga tingnan niyo po, yung mga itsura natin, ayaw nila nito. Doon sa amin sa Laguna, ang tawag sa akin, David Garcia. Kasi yung bukit. Lalo nung ako yung estudyante pa. Nakamotor ako nung time na yun. Bihira. Pagkatapos ay biglang may mga tricycle driver, labas. Kung bihira ka lang, nakakita ng artista. Pag layo-layo ko, sisigaw sa akin, David Garcia! Tapos magtatawa ng palakpakan pa yun. Pero ako naman, siyempre, Lord, may purpose. Balik ako. Parada ko yung motor. Doon sa harapan nila. Tapos babad ko yung jacket ko. Kuha ko yung Thompson. Thompson na Bible. Higay. Magpipray ako, Lord. Sana po ay huwag ko basa itong mga tao. Ako bang tinatawag ninyo? Sabi sa akin ng mga tao, yung guys, kasi kayo niloloko niyo si Brad Pero siya ang muna yun. Siya yung muna, kasi muna kumatawag. Huwag niyo kasing gaganyan si Brad. Pero biglang bumayag, no? Sabi ko, sige po, total, inabala niyo na rin lang ako. Meron lang akong isang katanungan sa inyo. Siyempre, yung pasimula ng mga Baptist, ang nakalagay sa Biblia, at kung paano itinakda sa mga tao ang minsan lamang mamatay. Pagkatapos ito ay paghukom. Alam nyo, sabi ko sa kanila, ikaw, kayo po, tatawa-tawa kayo. Ayaw sa salita ng Diyos ang tao ang mamamatay. Halimbawa, mauna kayo. Tiyak niyo sa langit kayo pumunta. Ay sabi niya, Brad, ano naman ganyan? Pero ako, naatras-atras din ako. Siyempre, pakaway na yan. Pero alam nyo, later on, tumanggap sa Panginoon. Hindi nakakahiya yung ganung itsura. Pinagkakawan ng mundo, hayaan mo lang sila. Kung ikaw ay naririto para i-please ang mundo, hindi ganyan ang itsura mo. Amen? Pero kung naririto ka para umiba sa mundo, gaganda ang itsura mo, aayos ang itsura mo. Kaya natin niyo po, yung mga kababayan natin, kapatid, paglalabas kayo, pagtitinginan kayo dahil para daw mga manang. Di ba? Kasi ang uso ngayon, yung may ikling short, nakatupi pa. Amen? Kaya mga lalaki, dapat kung maglalakad kayo sa lansangan, lalo na sa pamilihan, huwag kayong titingin sa baba, dapat ay sa mukha. Yung iba parang may hinahanap na barya. Dapat straight. Mataas ang tingin. Amen? Kaya nga amayan dito, baka baptist ka. Pag may nanakbo, si Pastor, uy! Talaga na.
Pero nung naglalakad, gagano. Pero nung makita yung pastor, gambira parang si Lastic Man eh. Biglang nawala. Oh, gambira ba yung humabit na? Oh? Sabi ng pastor, who touched me? No? May palang ninanakbo. Babae yun. Dahil nakashort. Alam nyo, ito maganda sa Baptist. Alam na alam pagka illegal ang ginagawa. Pag may pastor, Pastor, ngayon lang po ako nakapag-short. Diba? Defensive. Defensive talaga. Alala ko na may Kristiyano na nigarilyo. Kasi ako ugali ko nung pag nakamotor, pinapatay ko yung motor pagka may Kristiyano sa unahan. Para walang tunog. Aba, may uso. Maya-maya pagtingin, tahimik yung motor. Brad. Ay, Pastor! Binulsa yung Yossi. Ayaw ko naman, dahil ayaw ko may Yossi, tinanggalan ko ang usap. Inakay ko yung motor. Brad, saan ka pupunta? Ay, ganyan mo, usap. Ha? Eh, naglalakad ka. Eh, kasi po, may pupuntahan lang po ako dyan. Usap. Eh, siya na pala ako usap. Ganun siya. Maya-maya, umusok na yung pantalon niya. Uy, Brad, bakit nakusok yan? Gusto ngayon lang po ako nag-Yosef. Kung kailan po ako nag-Yosef, saka nyo pa po ako nakita. Ang bihira. Kasi nga, kilos ng Panginoon yun. Ang gusto kasi ng Panginoon, mabago ka. Pero ikaw, ayaw mo magpabago sa Panginoon. Kaya may mga pagkakataon, papadalhan ka ng man of God para ipaalala sa iyo ng man of God at ng Panginoon na meron kang maling tinatahak na landas. Yung pagbabagong buhay sa atin ang aata. Kung sino dapat ang kakitaan na may maayos sa buhay, dapat tayo. Alam niyo, mas madaling ipangaral ang Ebanghelyo pag maayos ang buhay mo. Kaya mo bang ipangaral? Pastor, mas madali po ipangaral pagka naglalagablab ang muso. Alam niyo ba, ang impyerno, mas mainit dito. At kung ito ay kulay puti ang muso, sa impyerno, black. Oo nga naman. Yung apoy kulay pula, sa impyerno, black ang apoy. Kung biro. E paano kung tanggap? Kailangan yung tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas at mababago kayo. Eh bakit ikaw hindi mabago? Nasaan ang kadalian doon? Kaya nga dapat unti-unti nating binabago ang buhay. No, ako po ay nasa party. Party ba? Hindi mo madaling mag-witness. Dahil nag-aatin ako sa church, I'll try na mag-witness sana. Yung mga kasamahan ko sa party, tinatawanan nila ako. Oo. Yung Batanggenyo, umati ng party, Baptist na yun. Pagkatapos ay sweet ang sayaw. Anong pangalan mo? Diana. Nagdayana ba dito? Taga saan ka? Taga Tondo. Ay, taga Tondo? Layo, bihira. Diba, mawiwitnessan mo ba yun? Tanggapin mo ang Panginoon. Bilang ang bihira. Talagay ko hindi ang Panginoon tatanggapin yan. Ikaw. Diba? Kaya ang pag-witness, ang unang puhunan, mabadid, una kabanalan at pagbabagong buhay. Mas masarap tayo ay ginagamit ng Panginoon, may bili, pagka may buhay. No? Isang araw magpipreach ka. Young preacher. Preacher boy. Pag magpipreach ka ng Ebanghelyo or ng separation sa loob ng simbahan, may isang pastor nag-preach, dapat tayo ay inaayos ang buhay. Dapat tayo ay hindi miserable. At dapat tayo ay merong banal na buhay. Humihiwalay sa kasalanan. Wala tayong immoral na buhay. Nakita niya yung babae ito ngayon. Yung pala,
kasintahan ng pastor. Sabi nung iba, mga kapatid, let's change the topic. Bakit? Nabubusalan tayo na ipangaral ang Ebanghelyo pagkapangit ang buhay natin. Hindi dapat i-justify ang mali natin ginagawa. Nagbibigay naman ako sa dawain. Miski naman ganito buhay ko, at least nagagamit. Sabihin ng Panginoon, hey! Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay buhay ng Diyos. Sayang eh. Powerful ang salita ng Diyos. Pero kung tayo nagdadala ng salita ng Diyos, ay walang binagong buhay. Ano nang mangyayari? May naniniwala pa rin. Pero alam niyo ba ang tao, kahit di ka magsalita, pag may maayos ng buhay, pambira. Ang tanong nila, yan ang Kristiyano. Pero pag ang tanong nila ay, Kristiyano ba yan? Lalo na kayo mga estudyante, tanong niya ng mga classmate nyo. Yan ba ang Kristiyano? Dapat ang tanong ay, Kristiyano ka? Bakit mo alam? Kasi iba ang buhay mo. Pagka may gimmick yung mga classmate natin, bumubukod ka. Baka naman ikaw pa ang pasimuno. Tara, tawid tayo sa bakod. May dalawang MP. Pambira. Hindi will ng Panginoon. Amen? Ayan nga, kapatid, nagbabago ang buhay. Changing our attitude or character. Amen? Changing our conviction. Changing our lifestyle. Dapat nababago na yung ating lifestyle. Dapat nagbabago ang buhay natin. Dapat patungo tayo sa kabanalan. At dapat ay ginagamit tayo ng Panginoon. Alang-alang sa ibang tao ay magbago ang buhay natin. Dahil may mga taong kahit mag-preach ka, hindi sila nakikinig. Dahil ang pinapakinggan nila, yung tunog ng buhay mo. Ano ba ang musika mo ngayon? Hello? Ang musika mo ba na nasa cellphone ay yung musikang papunta ng langit o musikang galing ng impyerno? Pag nagsiselfone kayo, nang tinatanood mo. Yung mga nagpa-pack up dyan, kumusta? Meron ka bang disiplina na i-avoid? Tanggalin mo yan. Hindi dapat yan. Or, tingnan nga natin ito. Hello? Kaya nga, pag wala ka pang disiplina, huwag ka muna mag-cellphone. Kasi pagka ikaw wala pang disiplina, sigurado ko pag may cellphone ka, lalo ka nang hindi nagbabasa ng Biblia. Am I right? Kaya nga, mothers, huwag nating payagan. Bago hawakan ng anak ang cellphone nila, basahin muna nila ang Biblia nila. Dapat magkaroon muna ng prinsipyo. Amen? Ito gusto ko dito, walang orasan eh. Amen? Ibig sabihin, hanggang umaga tayo dito. Amen? Sabi ko nga pala, matatapos na ako. Alam niyo po, sa panahon ngayon, mas pinapahalagahan pa ng maraming tao ang aso kaysa sa tao. Bakit? Ang aso ay tali. Dahil baka mawala. Pero yung anak, hindi alam kung saan tutulog. Ang aso, pinapasyal. Ang anak, hindi alam kung anong ginagawa. May mga nakikita pa aso, nakadaya. Pero, aso, merong
ang tawag doon? May stroller pa. Tumbira. Aso may maintenance. Yung anak walang vitamins. Hello? Aso nagiging dahilan para hindi magsimba. Aso ay binibili na sako-sakong pagkain. Ang taas ng maintenance. Hello? Pagpunta sa vet, kung ilang libong ginagastos, pero sa faith promise offering, walang naibibigay. Eh kung ilagay natin yung budget natin sa aso sa mission offering, amen, sa faith promise offering, palagay ko mas maraming maaabot na kaluluwa. Hindi ho aso ang pinaaabot sa atin. Kayo mga dog lover, don't get mad at me. 9 days, 9 years lang ang buhay ng aso mo. After nyan, whether you like it or not, magpapalit ka na. Pero, magkano ang nagastos mo dyan? Ay, chihuahua pa yan. Yan? Isang araw, ikaw ang magiging kiwawa. Kiwawa ka naman. Maganda naman may ganun. Pero dapat ang aso, ang normal ng aso, nagbabantay. Hindi tayo ang nagbabantay sa kanila. Kung kayo pupunta sa amin, yung aso namin, hindi ko kami sila nagsiservisyo sa amin. Tulad ngayon, walang tao sa amin, sila ang bantay. Gawin niyo yung trabaho niyo, ha? Sabi ng kapitbahay, Pastor, yung aso niyo nangahabol. Eh, trabaho niya yun, eh. Alangan pa. Itali mo, Pastor. At hindi niya nagawa ang trabaho niya. Oh. Pinapakain namin ng aso once a day. Once a day lang. Oh. Ang pagkain ng aso namin, tira-tirahan namin. Minsan, binibili namin sa Jollibee. Yan. Yung mga tira-tira din. Pero, grabe, ang lalaki nila. Oh? May lahi yung aso namin, baboy. Lahi baboy, kasi lalaki. Once a day lang yun. Pero ibig ko sabihin, pakinggan niyo po. Napakahalaga na magkaroon tayo ng pagbibigay ng importansya sa dapat paglagyan ng importansya. Lalo na sa pag-aakay ng kaluluwa. Pagbabagong buhay at pagbabago ng pananaw. Salamat sa Panginoon na sa CBBC Santa Cruz ay inilagay nila ang budget nila sa faith promise giving. Kaya kami, nakaabot na sila. Kung hindi nagbigay ang mga taong yan, baka naglakad kami, papunta sila. Baka hanggang ngayon naglalakad kami. Amen? Ang kaligtasan ay libre. Pero tandaan natin, pag dinala na sa ibang lugar, may bayad na yan. Dahil yung magdadala niyan, mamamasahe, kakain din yan. At pag hindi yung pinakain, pagbira, ano mangyayari dyan? Diba? Ganun ang missionary. Pero tubig lang yan. Ang tubig, pagkagaling sa langit, libre. Isawag mo sa batya. Pero pag dumaan yan sa tubo, may metro yan. Magbabayad. Kaya salamat sa Panginoon sa mga mananampalataya na kapag na nagbibigay, nagbago ang kanilang pagiging kuripot pagdating sa pagbibigay. Lalo ba nakikita nyo? Ang bira. Ito maganda sa CBBC. Hindi tayo tinutulungan or sabihin natin, hindi tayo ini-spoil. Tinuturuan tayong manampalataya at magsumikap para makasadya ng bahay panambahan. Amen? Hindi galing sa Vatican. Ang budget ng simbahan galing sa bulsa ng mga miyembro. Hindi galing sa politicians, kundi galing sa mga kapatiran. Wala sila masasabi sa atin. Sabi nung admin sa amin, pumunta ako sa office nila. Ay, kayo ba yung kapitbahay na? Opo.
kami po yung baptist doon sa kapitbahay. Pastor, sabihin mo lang kung anong kailangan niyo sa simbahan niyo. Tulungan namin kayo. Ay, okay. Sabi ko, salamat po. Eh, simula nun, hindi na ako bumalik. Bakit? Hindi naman tayo aasa sa budget nila eh. Kaya nung magkagulo, at least hindi ako kasama sa gulo nila. Diba? Eh, pero kung doon tayo nakaasa, nagkaroon ng pangyayari gano'n, saan napunta ang budget na ito? Sa Baptist. Kaya nga dapat, meron tayong paniniwalang separation of church and state. Amen? Nagkaroon tayo ng pagbabago. Ang tanaw. Necessity of preaching the gospel, necessity of changing our lives, and necessity of being faithful stewards ay iniatang sa atin. Mga kapatid, are you faithful? Pag sinabing faithful, tuloy-tuloy. Amen? Iba yung faithful sa pitful. Amen? Di pitbull. Lalo iba yun. Ang faithful, tuloy-tuloy. Ang pitful, mabadid, pasumpong-sumpong. Ang pitbull, aso yun. Ang ikinulong sa atin ng Panginoon ay maging faithful. 1 Corinthians 4, verse number 2. Amen. 1 Corinthians chapter 4, and then verse number 2. The Bible says, in verse number 2, 1 Corinthians chapter number 4, in verse number 2. Are you still with me? Amen? Are you still awake? Amen? Moreover, it is required in a steward that a man be found what? Faithful. Tayo po ay katiwala. Tayo ay kamanggagawa. Tayo ay lingkod ng Panginoon. Sabi ng Biblia, ini-required ng Panginoon sa bawat stewards, katiwala ng Panginoon na maging faithful. Mahirap pagkatiwalaan pagka hindi faithful. Amen? Ang faithful man ay inihalin tulad ng Panginoon sa broken tooth. Broken tooth. Ano ibig sabihin po? Dahil ang bulok ng ngipin, kung kailan masarap ang pagkain, tsaka sumasakit. Diba? Ganun ang unfaithful. Kung kailan anniversary, tsaka nagiging pasaway. Sa halip na nakapokus sa anniversary, di ba? Yung pastor, wala, nag-iintindi pa ng problema ng unfaithful. Kaya na dapat maging faithful tayo. Supportahan yung pastor nyo. Amen? Hindi kaya ng pastor lang yan. Dapat ay tulong-tulong. Supportahan yung area leader nyo. Amen? Supportahan yung bawat activity ng simbahan. Sapagkat sa bawat activity ng simbahan, ay lagi may kaakibat na pagpapala yan. Keep on. Amen? Magpatuloy. Si Daniel naging faithful sa Panginoon. Ang 3 Hebrew men naging faithful sa Panginoon. Si Apostle Paul naging faithful sa Panginoon. Si Peter, bagamat siya nag-backslide, naging pasaway. Pero nung siya nanumbalik, naging faithful sa Panginoon. Now it's your turn. Sabaw tayo pa tayo maging faithful sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, kapatid, tayo ay katiwala ng Panginoon, ng ating buhay, ng ating oras, ng ating talent, ng ating pera. Tayo ay katiwala ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, maging faithful tayo. Huwag mo hayaan, nalilipas ang panahon, na ikaw ay palayo. Dapat palago para hindi lumayo. Amen? Pag ikay lumalago, hindi ka lalayo. Pag ikay lumalayo, hindi ka nalago. Amen? Dapat lalo tayong palapit at palago sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya na ngayong anniversary, nakakatuwa. Dahil ang mga Baptist, pagka-anniversary, busy. Amen? Kaya na tayo busy. Amen? Always busy. Amen? Pag tayo hindi busy, hindi kasi busy. Ano ka? Yun lang. Di mo alam? Di ko na alam. Ano ka? Pero dapat busy ka rin. Isa ka na rin dapat sa pumapasan ng bigat. Hindi ka dapat nagpapabigat. Amen? Purihin ng Panginoon. Dahil meron tayong isang focus. Ang kalwalatian ng Panginoon. Kaya ito meron tayo namin. Ang maraming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat.
I beg for your mercy, O God. Salamat sa katapatan ng mga anak niyo po sa simbahan. I know, Lord, na nag-strive ang bawat mananampalataya to be faithful. Kaya sila naririto, ito po ay manifestation ng katapatan at pagdanais nila na maging tapat. Panginoon, salamat po sa kanila pong presensya. Pagpalain niyo po, maging ang kanila pong pastor, Panginoon. I-bless niyo po ang kanila pong mga ginagawa. Tulungan niyo po na kami magamit at nawa, Panginoon, i-take namin personally na ang pangaral ng Ebanghelyo ay nakaatang po sa aming dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami. Makitaan niyo po kami ng katapatan. Sa bawat mananampalataya, naniniwala ko ang Diyos ay nangusap sa bawat sino sa akin. Saan mang bahagi ng mensahe, kinausap ka ng Panginoon. Habang tumutugtog ang awit ng paanyaya, bakit hindi natin kausapin ng Panginoon? The altar is open wide for you to make decision tonight. Patunayan natin sa Panginoon, sa bawat mananampalataya, na ikaw ay talagang ligtas, na nagdanais na maging tapat, nawa ay wala ning isa sa simbahan ito na hindi magnanais na siya'y magamit ng Panginoon. Why don't you talk to God and make decision? Ilang panahon na ang sinayang natin? Ilang panahon na ang nasayang na dapat tayo ay nasa Panginoon, na dapat tayo ay faithful na ginagamit na ng Panginoon. Pero bakit nagnanais pa rin tayong lumayo? Talk to God and make decision. Be faithful, kapatid. Be faithful. Mahaba pa ang takbuhin. Pwede isang araw bumalik ang Panginoon. I know for sure, haharap tayo sa Panginoon at magsusulit tayo sa Panginoon sa buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. Ano na ba ang na-accomplish na tapos mo sa biyaya ng Panginoon? Talk to God and make decision. Be faithful sa gawain ng Panginoon. Amen. Are you blessed? Amen. Sa message? What a message, di ba? Amen. Nawa ay ang iniatang sa atin ng Panginoon ay ating kampanan. Tapat tayo patuloy sa ating Panginoon Diyos sa ating pananampalataya. Maraming salamat po, Pastor Jerry, sa mensahe pong yan. At nawa ay ito po yung aming sa buhay